Hi guys, today magkakaroon tayo ng shoe review ng Kyodan FE2. Nagugulat ako no, sa mga request ng mga fans ngayon, ng mga subscribers ko. No? Napapadalas na rin silang mag-request ng Kyodan na brand. Pero kasi now, naiintindihan ko na sila. Kasi no, for me, parang isa to sa top point guard budget shoes this year. Guys, samahan nyo ako. I-explain ko kung bakit ko nasabi yan. Start na tayo. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, mga shoe review, mga fitness-related videos, mag-subscribe ka na, i-click mo na rin yung bell icon para lagi kang updated sa mga next videos ko. Umpisahan ko na kagad, no? Akala ko, pag budget shoes ng Kyodan, ito na yung aking number 1. Yung pala, wala tong sinabi. Napakalupit nito. Unang-una, parehas naman pala sila pogi, no? Parehas sila pogi. Kanya-kanya naman yan. Kumbaga, beauty is in the eye of the beholder. Wow! Sa iba, syempre, parang mas trip nila to. Tignan nyo naman. Kumukuti-kutita. Yung iba, mas trip yun. Pero ako, to be honest, na in love ako dito. I gotta tell you, it was perfect. And ang nakakatuwa pa, actually dati sinabi ko, bakit ganun lang? Tatlong kulay lang yung nilabas nila dito. Napakaganda. Yung pala, magre-restock sila ng mga kulay. So now guys, parang nasa 6 na rin yung na-restock na colorway nito. Noong una kasi, nakapost lang siya, tapos 3 lang. Buti na lang ngayon, nilabas na nila ibang colorway. Marami ng pagpipilian. Pero for me, parang kung okay naman sa inyo mag-pink, napakaganda nito. Papansin ito sa court. Sige, pag-usapan na nga natin yung aesthetic and material kasi yung design niya unique, yung silhouette niya maganda, low cut, parang pwedeng-pwede kahit pa other sports, pamorma, sa kagwapuhan ito o sa kagandahan, parang maganda siya, no? Pwedeng-pwede po talaga ito pamorma. Yung uppers niya po, twisted brown uppers. And anyway guys, no, yung ganitong uppers, nilalagay lang ito sa mga top premium na mga sapatos. Yung mga lino weave na ganyan, na mga very strong, pero very durable pa rin, kaya pa rin, very supportive pa rin. Hindi lang yun yung parang premium touches sa kanya. Parang kahit yung itong mga simpleng infusing na to, magaganda rin. Parang lalo na pag nasisinagan siya ng araw, na parang may, ano bang tawag doon? Illuminescent effect ba yung tawag doon? Hindi ako masyadong sure guys, no? Paki-correct nga ako. Parang pag tinatamaan ng light, tingnan nyo, ang ganda pa rin pero sa mata. Masarap siya sa mata yung kulay niya. May mga TPU plate for support. Kompleto yan. May torsion plate din. TPU lang naman pero okay lang din, no? Okay lang. Nararamdaman mo naman yung twisting support. Enough pa rin. Art support na rin po yan, ha? Ayan. So, parang for me, hindi siya tinipid sa ganitong price point. Talagang natutuwa ako. So, parang for me, itsura pa lang nito, mapapabili na ako. Wala na akong pakialam kung maganda pa yung performance. Pero goods pa yung performance niya. Kaya, for me, aesthetic and material, napaka-pogi. 9.5 out of 10 po. Almost perfect kung naka-carbon fiber lang to. Pero guys, no, syempre sa price point na ganyan, huwag naman tayo mag-expect na carbon load yung makukuha natin, di ba? Napaka-affordable niya naman kasi ngayon. Next, punta na tayo sa traction. Ito pa, isa sa pinakagusto ko kung bakit ko siya nasabing one of the best point guard shoes na siya this year. So guys, ang pinaka-outsole kasi nila, tinatawag nilang Q Super RB. Ito kasi, hindi siya Q Super RB, pero natuwa na ako sa traction nitong pero meron din akong Q Super RB na shoes din. Ito talaga, pang outdoor talaga, ganun din po ito. Nagulat ako sa outdoor na potential nito kasi talagang napakapit niya, maingay pa rin siya sa outdoor. Alam mong tatagal, tapos pag in-indoor mo, very squeaky pa rin. Napakaganda pa rin ang traction, stop on a dime pa rin. Dahil nga ito sa yung pattern niya, herringbone, combination din ng circular pattern. Ito yung mga pattern na ayon sa pag-aaral. Ito yung mga pattern na talagang subok na makapit. 10 out of 10 yung squeak test ko dito. Napakaganda po ng solid rubber outsole po nito. Kaya ako nasasabing pang point guard po talaga. Very safe. One of the top to ngayon. For me kasi parang very balanced. Pwede outdoor, pwede indoor, which is medyo rare. Sabihin ko na kung bakit. Pag masyado mong patitigasin yung rubber para maging outdoor shoes siya, pag in-indoor mo, hindi siya gaanong
kumakapit and hindi rin siya gaanong squeaky. So parang trade-off yan eh. Gusto mo ng outdoor shoes, bababa siya sa indoor. Usually lang naman to. Gusto mo ng indoor shoes, bababa yung pagka-outdoor shoes niya. So ito, balance, indoor-outdoor, very versatile. 10 out of 10 po talaga ang traction nito and the outsole. Next, punta na tayo sa safety and support. Meron po itong TPU plate dito sa side for lateral containment. Ito siya. And umaabot po sa heel counter. Umiikot po siya dito. May external heel counter din. Parang infusing din. So yung heel mo, very supportive. Ang ganda ng lockdown. Iwas tapilok. Guys, ito ang iwas tapilok ha. Natutuwa ako dito kasi kahit low cut siya, parang feel ko naka-high cut ako. Feeling ko secured yung paa ko. No? Hindi ako basta-basta matatapilok. Umaangat po eh. And dito rin, umangat din siya. Plus may infusing pa. So yung mga jab step, euro step, mga side to side move mo, dahil dito sa TPU na to na umiikot all throughout ng sapatos, umaabot hanggang medial, very supportive po talaga. Nakakatuwa yung support nito. Hindi ko rin inaasahan, no? Kasi parang ang baba lang eh nung TPU. Gusto ko kasi sana umaangat, no? Doon ko mas nararamdaman. Kaso lang dahil sa infusing, plus ito yung kwento ko kanina, dahil sa uppers na maganda, dahil dito sa lino weave uppers niya, okay na okay po talaga yung support niya. Intact na intact eh. Mararamdaman mo talaga yung lockdown. And yung paa mo, hindi siya kung saan-saan gumagalaw. No, mamaya pag-usapan din natin sa fit yan. Plus, meron din siyang tinatawag nilang QTBS, no? Itong torsion plate na arch support na rin. So, may torsional support naman talaga. No? Gustong-gusto ko. May torsional support naman. So, iwas tapilok po yan, guys. Iwas twisting sa paa. Plus, sa mga flat-footed tayo mga ka-bowlers dyan, makakatulong po to kasi may arch support po siya. Nagigibihiran na rin to eh, mga sapatos na may arch support. Kaya talagang medyo natutuwa ako dito sa sapatos na to, no? Plus, ang napansin ko, no, itong lacing system niya, maganda rin eh. Umaabot hanggang baba. Ayun, no, para siyang may flywire. Itong mga wire na sobrang pink na to, yan nakikita nyo, yung sobrang pink na yan. So pag hinila nyo talaga, sinintas nyo na maayos, hanggang ilalim naman yung lockdown. So parang very satisfied ako, safety and support, para siyang shockwave for me, na low cut, na parang high cut. Para siyang supernova, na medyo mas comfortable. So dahil dyan guys, safety and support, bibigyan ko po siya ng 10 out of 10. Ang taas, nagulat din ako guys, nagulat din ako. Hindi ko ina-expect kasi kahit TPU lang po siya, it gets the job done. Next, punta na tayo sa fit and comfort. Very comfortable na sapatos. Halata naman siguro. Unahin na natin dito sa halatang Achilles pillow. Yung iba, dito lang. Yung iba, dito lang sa side. Ito, grabe. Hanggang dito. Paikot. Grabe sa comfort. And siguro nakikita nyo naman na guys, mesh straddle board po ang ginamit. Sumisikat na yung ganito, no? Isipin nyo lang guys, no? Mesh yung straddle board nila. So naka-apa ka na diretso dito sa Q Kung Fu Turbo na cushioning, which is kanilang top cushioning. Almost the same naman to sa Boost eh. Tingnan nyo naman yung consistency. Di ba pag full length yung Boost, mas gusto nyo? Pag full length yung boom cushion ng Li-Ning, mas gusto nyo. Tama ba? Ganon din to. Parang yun pala, mas gusto ko na full length siya. No, kasi step in comfort, ang lambot. Grabe. Sarap. Actually, yung ano naman nila, okay din naman insole nila eh, no? Okay din naman insole. So, well padded, okay yung padding. All throughout, well padded. Ito pa guys, no? Gusto ko rin malaman nyo. Makikita naman siguro. Well padded po yan. Yung iba kasi, lino weave, no? Ganito yung uppers, pero wala nang mesh, wala nang padding sa ilalim para mapagaan. Naiintindihan ko naman, oo, para mapagaan, para mas lightweight. Pero ito kasi guys, nagawa pa rin nilang lightweight kahit na well padded. Nakaramdam na kasi ako ng yung lino weave lang eh, tapos wala masyadong mesh. Ito kasi guys, so tingnan nyo, yung lino weave sa ilalim may mesh pa siya, may padding pa. Yung iba kasi lino weave lang tapos wala na sa ilalim na medyo parang kumakaskas sa medyas ko, parang may friction. Ito lang kasi guys eh, hindi siya malambot na material. Very supportive siya, very durable, don't get me wrong, pero yung comfort hindi gaano. So dahil kinumbine nila fit and yung comfort nito, panalo. Speaking of fit, nasabi ko na okay din siya, nasa regular fit siya, pero guys, kung wide footer kayo, I recommend mag one size up kayo dito. Ang weight daw nito is nasa 360 grams.
So guys, fit and comfort, wag na natin masyadong pag-usapan kasi hangang-hanga ako dito. 10 out of 10 po ang fit and comfort nito. So next guys, punta na tayo sa breathability. Parang hindi kailangan ng pag-usapan yung breathability. Halatang halata naman na, very breathable na sapatos. Dahil sa lino weave niya, tapos yung tang, very breathable din. Daming butas, mesh po yung tang. All throughout lino weave, so kahit dito guys, transparent na halos makikita nyo nga yung daliri ko yan. So 10 out of 10 po sa breathability score. Next, punta na po tayo sa cushioning. Isa to sa nagugustuhan kong cushioning din. Kasi buti na lang, dito, kumbaga dito, in-expose nila yung foam. Dito, fully exposed yung Q Kung Fu Turbo na foam. Ang ganda po ng ng cushioning niya. Maraming compression. Pero, andun pa rin yung bounce. No, alam niyo naman na guys, na pag Adidas Boost, almost the same ng consistency. Parang medyo mas lang siya, parang mas tatagal yung consistency nito. Yung kasi, Adidas Boost, medyo mas mabilis siya mag-bottom down. Ito parang parang mas stuck siya, parang mas siksik yung boost niya. Parang mas tatagal. Ang daming energy return nito, plus dahil pa dito sa torsion plate, marami pong bounce, may snapback po talaga. And yung impact protection, ang sarap po. Okay kasi talaga yung ganitong foam. Gusto ko siya. No? Isa to sa mga pinaka-favorite kong foam. For me, okay lang. Kahit parang almost pare-parehas sila. Don't fix it if it's not broken. Parang gano'n, di ba? Hindi, wow. Kung bakit mo papalitan ko, ang ganda-ganda Parang A6. Yung A6, yung gel na cushioning nila, yung gel technology, parang dekada na yata ang hindi nila pinapalitan. So bakit mo papalitan kung ang ganda naman, di ba? Parang ganito. Huwag nyo palitan, dyan nyo lang yan, okay? Very low to the ground, lalo na dito sa may sa may toe part. So sa mga point guard, you will feel quick, you will feel fast, very responsive, court feel talaga, nandun lapat na lapat, ramdam mo talaga, mababa po talaga siya, low to the ground po talaga. Medyo may konting pataas dito, konting heel drop, pero very minimal. Magugustuhan pa rin ng mga point guard. Cushioning nito, mataas po talaga bibigay natin kasi in-exposed. Dito may konting caging pero ginagawa nila yun para mas maging responsive yung foam Para mas maging quick yung foam. Para hindi masyadong flush, walang delay. Pero para kasing sana, parang gusto ko pa ng konti pa. Pero buti na lang malambot naman kasi. Malambot naman yung caging niya, so okay lang din. So dahil dyan, cushioning, bibigyan ko na naman po siya ng 10 out of 10. Guys, considering may injury ako sa tuhod, matanda na ako, bumigat ako, okay yung tuhod ko. Okay impact protection ito. No, hindi lang puro siya bounce, hindi lang puro court feel. So, very balanced na sapatos po talaga. Mula kanina, paulit-ulit ko na sinasabi. Next, pricing. Guys, kung ganito kapogi, ganun yung cushioning, ganun technology, very versatile. Kasi hindi lang siya pogi magagamit mo rin siya sa ibang sports, magagamit mo siya pamorma, pang simba, napaka-cute. Yan naman, may flower pa dito na na tahi. So parang kung ganito naman, tapos 3,500, 3,200, parang no-brainer, napakagandang investment. Tatagal pa rin sa outdoor. Tapos ganito naman, pwede rin sa indoor. Napakalupit na investment, lalo na kung point guard ka, shooting guard. Hanggang small forward kasi very supportive naman. No, if you want to feel quick, top tier na traction, napakagandang support, feeling mo naka-high cut, i-click nyo na yung link dyan. No, ilalagay ko pa yung discount voucher link dyan sa baba, sa description box. I-click nyo na yan para makuha nyo na to, mabili nyo na kagad. Hindi kayo magsisisi, lalo na sa kapugian niya. Mai-in-love po talaga kayo. Sana all. Pero kung nag-aanap pa po kayo ng mga ibang Kyodan basketball shoes, maglalagay po ako dito ng link. Pindutin nyo po yan. Yung bilog dito, pakipindot na rin po para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi. And lagi nyo rin po tatandaan. So always drink your protein. Bye!